Hello guys, so ito yung araw na papunta na kaming Hong Kong. Bale, 7 days yung total ng bakasyon namin since from Hong Kong tatawid kami papuntang Macau and Macau to Manila na kami since magkatabi lang sila para isang puntahan lang. Ayan, so pwede na kami mag-post dito sa story and social media since nakalampas na kami ng immigration. Ayan, bago ang carrier ni Axel kasi nasira niya yung lumang carrier sa sobrang bigat niya. Hindi ko alam kung yung anak o yung tatay yung pagod. Pero buti na lang hindi kami delayed kaya on time yung boarding namin. So ayan. Actually pinapakita ko talaga yung pilikmata ko dito eh. Ang ganda oh. Diba? Pak! Ayan, so wala pang 20 minutes makikita niyang inaantok na si Axel oh. Ganyan kasi ang technique namin mag-asawa every magta-travel kami. Na bago mag-flight kailangan pagod yung mga bata, naglalaro, naglalakad. Ayan, para pagsakay ng eroplano, matutulog na lang sila or kaya gutom, ayan, kakain. Sa sitwasyon ng anak kong isa, yan, nagugutom, isa inaantok. Hindi nga namin namalayan, nasa Hong Kong na kami. Parang 1 oras lang yata yung flight. Actually, hindi namin first time, pero first time ng mother and father-in-law ko and si Axel. Ayan o, saya-saya niya o. Alam nyo guys, ito na yata yung pinakamasaya at pinaka-memorable na Hong Kong trip ko. Kasi finally kasama ko na yung sarili kong pamilya. Wala lang, share ko lang kasi masaya ako. So, kukunin na lang po namin yung baggage kakatapos lang po namin sa immigration. So, dyan nakuha na namin yung SIM card na binoko via Klook para may wifi kami buong duration namin sa Hong Kong. And papunta na kami sa bus terminal since yun ang pinakamurang way papunta ng center. Bus A21 yung sinakyan namin papuntang Tsim Sha Tsui kasi dun yung hotel namin. Alam nyo guys, totoo yung pag nag-travel ka magastos at pagkasama yung mga bata, hindi naman nila maalala yon. Pero kasi yung memories na ginagawa nyo, worth it yun eh. Worth it yung pera, yung pagod. Basta kasama mo yung pamilya mo at mahal mo sa buhay, sulit na sulit yun. Kaya kahit ilang beses ako bumalik sa bansang to, hindi ako nagsasawa kasi mga mahal ko naman sa buhay ang kasama ko. Parang ganyan, yung kulitan ng mag-ama ko. Ang saya kayang tingnan. At tingnan nyo rin tong pagbablog ng anak ko. Kami sa Hong Kong! O, diba ang saya niya? See you sa part 2! Hi guys! So, ito na yung part 2 ng Hong Kong trip namin. And, papunta kami ng Ocean Park. So, kung makikita nyo dyan, yung mother-in-law ko, takot siya sa height. And, takot niya sa escalator na napakahaba. And, papunta pa lang kami, inantok na yung binata namin. Tapos yan, pumunta na kami ng Ocean Park. First time nila, pero ilang beses na rin ako nakapasok dyan. Ayan, ang init ng araw na yan. Grabe, sunog talaga yung balat namin. Itong Ocean Park na to, mas mura to kaysa sa Disneyland. At ito talaga yung inuna namin since first time nga nilang makapunta dito. Binook nga pala namin yung ticket na to via Klook. Hello vlog! Welcome to Ocean Park in Hong Kong! Yan ang anak kong vlogger. So, alam nyo ba, itong trip na to is birthday gift namin sa asawa ko at saka sa father-in-law ko. Since ang birth month nila is July. So, naisipan namin itong bansa yung pupuntahan namin this year para makapag-celebrate. Kaya kahit mainit yung panahon, kahit mainit yung buwan na yan, binook pa rin namin. Ayan, fast forward, nakapila na kami dyan sa cable car na almost 1 hour kami dyan. Nagising na nga si Axel at nagutom. Buti na lang may dalang prutas si mama. So finally, sasakay na kami ng cable car. Excited pa naman kami kasi kala namin 6 kaming sasakay dyan sa loob. Pero nagulat kami, pagpasok namin, ayan, pinaupo muna kami. Kaming 4. Tapos bigla kami sinaraduhan ng pinto at yung asawa, yung anak ko, at si Papa nasa kabilang cable car. So ito si Mama, buong sakay namin dyan, nakayuko lang siya. So hindi ko nga alam kung matatawa ako, maawa ko sa kanya. Kasi takot talaga siya sa height. So ang ina-expect niya, kasama niya si Papa dyan sa ride na yan. Hindi halat na masaya yung asawa ko dyan. Tapos yung ride na yan, huminto pa sa gitna ng 5 minutes. Ayan, so bukod sa mainit, umuulan din ng araw na yan. Kaya naisipan namin, tumingin na lang sa mga aquarium. So far, nag-enjoy naman yung mga bata. Kasi yung mga rides dun sa Ocean Park, pang adult talaga. Kaya mas naisipan namin, dyan na lang tumambay kasi malamig na. Marami pang natutunan yung mga anak namin.
At si Axel, amazed na amazed sa mga hype na nakikita niya. Ganun na yata talaga pag tumatanda, no? Pag nakikita mo nag-enjoy yung mga anak mo, kahit hindi ka na sumakay ng rides, okay lang. Hindi katulad nung dalaga, binata kami. Dapat lahat ng rides, sakyan para sulit yung binayad. Pero ngayon iba eh. Basta nakikita namin natutuwa sila, na-amaze, nag-enjoy. Okay na kami nakaupo dyan sa gilid, pinapanood lang sila. Kaya ako tatanungin niyo, sulit bang Ocean Park namin? Oo naman, lalo't kasama ko sila. See you on part 3! Hi guys! So ito na yung day 3 ng Hong Kong trip namin. And pumunta lang kami sa Victoria Harbor ng tanghaling tapat. Since napagod kami sa Ocean Park kahapon. So ayan, 5 minutes walk lang sa hotel namin. Tapos kung mapapansin nyo, bigla siyang umulan. Pero pinatila muna namin. So ayan, lakad-lakad lang kami. And wala talaga kaming itinerary ngayon. So kakalakad namin, pauwi na sana kami. Pero may nakita kaming playground. Ayan. So syempre, yung anak namin tumakbo na doon. Excited ba naman? Kahit maulan, kahit basa yung mga yan. Sige, laro pa rin siya. Syempre, no choice si tatay kundi ang magbantay at sumunod-sunod sa anak niya. Almost 30 minutes din yata kami dyan. So, nung pabalik na kami, ayan, may nakita kaming bakery. So, nagutom kami. Bago sumakay ng train, kumain muna kami ng merienda. Nakatulog na nga si Buboy, oh. Hindi siya nakakain. So, yan, this time papunta naman kami sa Ladies Night Market sa Mongkok. O, diba? Dahil nga, hindi naman puno yung train, sayaw-sayaw yung isa, o, diba? Nakakahiya. Mga sayawan niya ng tatay niya, o, diba? Ayan. So, dahil nga maulan, hindi na rin kami nakapag-video. Kaya, kumain na lang muna ulit kami. Kasi, lunchtime na noon. Sayang nga kasi paglabas namin, meron pa palang mas murang bilhan ng pagkain. Tapos ang daming choices. So, yun lang. Bye! Hi guys! So, ito na yung araw na pupunta kami ng Disneyland. So, ito rin yung araw ng birthday ng aking asawa! Yes, July 3 po nung pumunta kami ng Disneyland. Sinakto po namin yon kasi birthday niya. Dahil nga ito si birthday boy, gusto kolektahin yung bawat stop namin sa MRT. Ayan, nagpicture-picture siya. Muntik pa nga maiwan. O, tingnan nyo, napatakbo tuloy siya. Nakakatawa kasi yung huling punta namin sa Disneyland Hong Kong, mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami niya ni Prince. Tapos ngayon, babalik kami dyan, kasama na yung mga anak namin. O, diba? Kaya lang di ko maintindihan sa panahon na yan. Nung bago kami sumakay ng train, napakalakas ng ulan. Kaya naka-raincoat yung mga anak ko. Yan, pati yung asawa ko. Pero paglabas namin, sobrang araw naman. Napakainit. Kaya sakit din ng ulo namin after. Hindi pa kami nakakasakay ng mga rides sa Disneyland. Ang sakit na ng ulo namin. Ayan yun, nakapayang yung mga tao. Kasi mainit na may ambon-ambon. So, di ba ang gulo? Tapos, ang dami pang tao ng panahon na yan, samantalang weekdays yung binook namin. And, syempre, binook namin yung ticket na to by a clock. Nakakatuwa kasi i-scan mo lang yung QR code. So, ayan, dire-diretso na kami papasok. Syempre, hindi kompleto ang Disneyland kung hindi kami magpapapicture dyan kay Mickey Mouse sa harap. Si Axel, mukhang dugyo. To sobrang init. Hinubaran na namin ng t-shirt. Naka-jumper na lang siya. Ito yung una naming pinuntahan. Hindi ko alam ng tawag sa place na yan. Basta dyan muna kami. Tapos kami nila mama, ni Axel, tsaka ni Samsam. Tumambay muna kami sa restaurant nila. After mag-rice nila Papa, Prince at Debbie, kasi bawal kami. And dumiretso na kami kay Iron Man. Tapos nakita nga namin si Captain Marvel. Pero cut off na daw yung pila, kaya di na nga nakapagpa-picture. Alam nyo kung fans kayo ng Marvel, lalong-lalong si Iron Man, it a must na makapasok kayo dyan sa Iron Man experience dyan sa Disneyland. Worth it naman, lalo kung first time mo. Nalungkot nga kami kasi bawal si Axel sa loob na yan. Kaya nagpaiwan na lang si Mama para mabantayan si Axel. Kasi first time ko rin naman papasok dyan eh. Hindi ko na rin masyadong ipapakita yung mga video sa loob na yan para ma-inspired kayo pumunta sa Disneyland.
Diyan, almost 15 minutes yata kami naglakad. Tapos, at the end of the tour, parang tour dyan sa loob, may ride. So, nagets ko na kung bakit bawal si Axel. Kasi para siyang 4D, 5D yata. Basta yun, sasakay ka at gagalaw-galing upuan na yan. So, ayun lang. So, see you sa part 2 ng aming Hong Kong Disneyland, guys. Bye!